Hindi sukat akalain ni Giselle na ang paglalaro niya kay Moira ay malagay pala sa alanganin na siyang magiging dahilan kung bakit tuluyang mawala itong si Chantal dahil nga sa nakita din niya na nabaril ito ni Gilbert. Hindi man siya pinaniwalaan itong si Moira, ngunit kitang-kita niya sa kanyang dalawang mata at totoo ang kanyang mga nakikita dahil ang mga yun ay nakaplano talaga. Kasama sa plano nga nitong si Nuishi, alam ni Nuishi na kailanman hindi siya papanigan nitong si Chantal dahil anak nga lang siya sa labas at lagi itong nakakampi kay Moira. At naisip nito na kung mawala na nga itong si Chantal at dahil na rin sa pagkasunduan nila na mapapasa niya ang 60% ng share ng Apex. Agad naman ay tumawag sa kanya ang kanyang tauhan na si Gilbert upang sabihin sa kanya na mission accomplished na nga. At sinabi na rin niya na ipabatid sa kanila na hindi siya makakarating sa naturang burol ng kanyang inang si Chantal na kakonsensya naman siya. At dahil siya nga ang nagutos, palilipasin muna niya ang mga ilang araw bago siya muling lalabas at muling magpapakita sa loob ng Apex. Kapag wala na si Chantal, ay wala nang hahadlang sa lahat ng kanyang mga plano. Dito na niya ipapakilala ang kanyang sarili kung sino talaga ang totoong Morgana at sino itong nagpapanggap na Morgana. Nilipas nga ang mga araw at malilibing na nga itong si Madam Chantal. Malungkot na malungkot itong si Morgana or si Moira dahil sa nangyari sa kanyang ina. Hindi niya sukat akalain na mararanasan niya ang naranasan nga nitong si Giselle kung saan nawalan siya ng magulang. Nawala si Lolo Pepe at hindi na guilty itong si Giselle sa mga nangyari kahit hindi naman talaga siya ang pumatay. Ngunit tama lang yun para sa kanya dahil sila ang dahilan kung bakit nawala si Lolo Pepe at namatay nga ito. Hirapang ma-move on itong si Morgana or si Moira. Ang lahat ay isisisi niya kay Giselle. Wala man siyang pruweba dahil walang makitang bakas sa loob ng farm dahil bago pa man dumating ang mga investigador ay pinalinis na ni Giselle ang kanyang buong farm nang sa ganun ay hindi siya madawit. Tikom din ang mga bibig nitong si RJ at nitong si Annalyn. Kahit labag sa kanilang kalooban ay nagawa nilang pagtakpan ang pinagagawa nitong si Giselle alang-alang na rin sa kaligtasan ng kanyang tita Giselle. Lipas ang mga araw at buwan. Magugulat sila dahil bigla na lamang magkakaroon ng meeting ang board member upang sasabihin ang malaking pagbabago. At dito na nga lilitaw itong si totoong Morgana. Ito ang si Nuishi dahil narilis na rin ang kanyang pangalan dahil sa binigay na pera nitong si Chantal sa kanya. Ngayon ay malaya na siya upang gamitin ang kanyang tunay na katauhan. Dito na rin ay magugulot itong si Moira dahil sasabihin niya ang totoo na siya ang totoong Morgana. At siya na ngayon ang magiging CEO sapagkat sa kanya ang share at yun ang napagkasunduan nila bago mamatay ang kanyang inang si Chantal dahil na rin sa kagustuhan nito na ilihim ang mga lihim nitong si Moira dahil nagtatago nga ito sa batas. At ngayong wala na ang kanilang ina ay wala ng dahilan para gawin ang mga bagay na iyon, lalong-lalo na noon pa man ay hindi magkasundo ang dalawang si Morgana at itong si Moira.